training, just sit back, relax, and share the live or yung Facebook live natin sa mga GC ninyo, sa mga leaders and business partners natin. Okay? So, ayun po. Ano ba yung training natin today? New Leaders Orientation. Sino po dito yung mga bago? 1 month. 1 month pababa. Yan, ang dami. O palapakan natin, ang dami, ang dami. Okay? So para magkaroon tayo ng background sa mga first-timer po namin na nandito, syempre magpakilala muna ako po. Ako po si Coach Jocelyn Dirilo, dati po akong estudyante, dating artista. Joke lang. Palakpakan nyo naman yan. Joke lang, masyado kayo seryoso eh. So ayun po no, marami po tayong mga experience sa buhay, sa pagtatrabaho, pero buti na lang po dahil sa tulong ng Tao Elevate, na bago po yung buhay natin. Ayan, at ngayon po, patuloy tayo tumutulong sa mga business partners natin loob at labas ng bansa. No, next month po, nasa Hong Kong po kami, yung mga leaders po natin dyan, magkita-kita po tayo. Kasi meron po tayong training doon sa Hong Kong. Ayan, palakpakan nyo naman yan. Malay nyo, may mga leaders po kayo, pwede nating ma-meet doon. No, tapos, actually, sunod-sunod eh. Yung mga leaders po natin na nasa Singapore, andun po yung mga mentor natin, sila Mentor Sunny, di ba, noong nakarang araw. Tama ba? Sino yung mga US dito? Meron ba? Ayan, no, palakpakan na yung mga US, palakpak. O, di ba? Nasa Singapore sila, yung mga mentors. Actually, halos buwan-buwan ho, no, talaga namang napakasipag ng mga board of directors natin. Pwede palakpakan natin yung mga board of directors natin. At syempre, yung ating CEO, Engineer Robert De La Viña, na talaga namang walang sawang sumuporta sa buong grupo sa negosyo natin. And anyway, di ko na po papatagalin. No? Ready na makinig? Yes! So, wag na pong magmadali umuwi kasi po baha na po sa labas. Baha na po hanggang dibdib ng pato. Ha? Okay? So, wag na po magmadali umuwi. At kung ano man po ang mga iniisip po ninyo ngayon na hindi makakatulong sa ating training, okay lang ba wag mo nang isipin? Okay lang ba yon? Nag-reply na kaya yung crush ko? Di ba? Wag mo muna isipin yun, may kachat na yung iba. Ha? Joke lang. Joke lang. So, lahat po ng kung ano man ang focus natin today is training muna. Okay lang ba yun? Yes. Malay mo, ito na pala yung magpapayaman sa'yo. Ito na pala yung... Kasi ako naniniwala po ako na one training, one word, one sentence, one trainer can change your life. Naniniwala ka ba doon? Yes. Kasi naniniwala po talaga dyan. Mabilis lang po yung training ko. Siguro mga 30 minutes tapos na po ako. Ang kailangan lang po is magtulungan po tayo. Ang galing kasi ng trainer, nakadepende po sa nakikinig. Kapag may konting tanong, merong konting? Konting tanong, may konting? Yan. Okay, maliwanag yan ha. Yung energy po ninyo hanggang matapos dapat tuloy-tuloy. Okay lang ba yon? Yes. Okay, medyo malamig kasi. Okay, so simulan na natin, New Leaders Orientation. Una po, first slide natin mga kaibigan. Importante po, para maging successful tayo po sa ginagawa natin dito, lalo na po pag mga first-timer tayo na ginagawa yung negosyo, you need to know the following basic. Sabihin mo nga basic. Basic. Yan, marami po mga basic, sobrang dali po niyan intindihin. No? Pero napaka-importante po, syempre yung knowledge na kung saan, yung knowledge about saan yon? Yung attitude. Sabi mo nga attitude. Thank you, bro. Thank you. Attitude, yan. So kasi po sa negosyong ginagawa natin, para daw po tayo magtagumpay ng 100%, at least 85%, ito yung babaguhin mo dyan. Ito yung mga i-improve natin. Kumbaga, kung papansinin natin, marami tayong nakilala na kung saan po, yes, kumikita naman talaga, ang gaganda ng mga standing, ang gaganda ng performance, pero pagkalipas ng ilang buwan, nawawala. Bakit? Yung attitude sublime. Ayaw natin po dito, nakikita tayo pero mawawala din. Nakuha, ang goal natin dito, kahit hindi pa man malaki agad na nagsisimula, ang importante tuloy-tuloy na umaangat dahil maganda ang attitude, yung ugali. Mamaya pag-uusapan pa natin dyan. As 15% at least skills. Skills po, paano mag-prospecting, paano mag-close deal, paano mag-hatch buy, paano mag-present. Lahat po yan natututunan naman talaga. Kayang-kayang intindihin yan, kayang-kayang gawin yan as long as ito yung pinaka-importanting aayusin mo. Okay, yung ugali, yung attitude. Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Yung sa kabila naman, mas lalo ka na. Andiyan pa ba kayo? Oh, yan yung mga pag-uusapan natin. Diyan iikot halos. O, game. Importante rin po ito, syempre. Kailangan maintindihan natin yung kultura.
Sabi mo nga, kultura. Sa negosyo natin, may kultura din. Like for example, di ba, kanina, pagpasok ng speaker natin, o ng host natin, sabi niya, good morning, pero pag tinignan mo yung oras, alas 7 na ng gabi. Di ba? So kapag bago ka dito, makukulture shock ka. Hello? Di ba, pinagpapalakpak ng 1 milyon ganyan, 2 milyon ganyan, pag tinignan mo yung katabi mo, hindi naman mukhang milyonaryo. Di ba? Nakukuha niyo ibig sabihin, ang tawag doon culture shock. Pero napaka-importante na maintindihan natin na makapag-adapt tayo dun sa mga sistema at programa kung paano nga ba ito ginagawa. Kasi pag bago ka dito at medyo close-minded ka, nasanay ka sa mga ginagawa sa labas, hindi mo talaga ito magigets. Kaya pag may nagsalita sa harapan, sasabihin niya, kumikita siya ng 6-digit a month, parang ang hirap maabot. Kasi ang sanay natin, 10,000 monthly, 20,000 monthly. So ngayon, kung bago po kayo, no, mas maganda po be patient, tapos mas intindihin natin yung programa at alamin natin yung mga kultura. Like for example, di ba, minsan late na natutulog. So may mga kultura dyan na pag-uusapan pa natin. At syempre, pag may mga bagay na kung saan hindi natin alam yung mga lengguwahe o salita, hinahanap natin yan sa libro ng dictionary. Nakakita pa ba kayong dictionary? Yes. Sino nakakita ng dictionary? Taas kamay. Ang tanong, ginamit niyo pa ba yun? Nagamit niyo pa ba yun? O puro Google na ang ginagamit natin? No? Ang kapal may mga dictionary ang kakapal. Pero sa atin po, siyempre, kapag may mga bagay, lingwahe tayo or word tayo na di maintindihan, meron tayong tautionary naman. So, ayan po. So, pag sinabi pong good morning, no, ang ibig sabihin niyan is new beginning. Bagong simula. Kumbaga nung mga nakarang araw, kahapon, bad trip ka, na-block yung Facebook mo, yung nangako sa'yo, hindi natuloy, no? Wag mo lang intindihin yon. Kumbaga, today is a new day. No? Kumbaga, yan, no? Bagong pag-asa, fresh start, no? Kaya pag sinabi ng mga mentors mo sa iyo, no, yung mga nakikinig po dyan sa live, pag sinabing good morning, ang tawag po dyan is bagong simula, bagong pag-asa. Okay? So, sa mga nakikinig po ngayon. So, ito po ang pinag-uusapan natin. Ang topic natin today is New Leaders Orientation. So, ginagawa natin, nag-o-orient tayo. No? Next, power. Pag sinabi pong power ng mentor mo, ang sasabihin po dyan, ibig sabihin po dyan is, good job. Okay? Sabihin mo nga, good job. Pag sinabing power po, ibig sabihin niyan, yung go lang tayo ng go. No? Continue lang, laban lang. Diba? Let's go. Okay? Pag sinabi namang grabe, can be respond to power. Okay? Sabihin ko power? Grabe. Yan ang sinasabi po. No? Pag sinabing power, sasabihin mo, grabe. Okay. Power! Grabe! Power! Power! Yan. O, palakpakan mo muna yung sarili mo. Grabe talaga yan. Ayan yung mga kultura. Yan yung mga kultura na kung saan po kailangan maa-adapt natin. Kasi pag hindi tayo makapag-adapt dyan, no, mabagal yung, tawag nito, mabagal yung pag-adjust natin. Next, pag sinabi namang eagle, ikaw daw ay leader na. Pag sinabihan ka ng apply mo, mentor mo, ang sabi sa'yo, Parts, agila ka talaga. Di ba? Parts, agila ka. Hindi ka maya. Ha? Hindi ka kalapate. Agila ka. Sabi mo sa katabi mo, agila ka, Parts. Yan. Agila ka, ha? Hindi yan unggoy, ha? Hindi unggoy yan. Agila. Agila ho yan, ha? O, ngayon, hindi mo pa nakikitang agila yan kasi bago pa Sisiw pa lang yan, ha? Sisiw na agila. Agila in the making yan. Okay? Can soar high. No? Can create, lead his or own group. Upline. The one who sponsored you. Yung mga taong nagpakita sa atin na napakagandang opportunity, sila yan. Downline, to naman yung mga leaders na tinutulungan natin para maging leader din sila at maging upline. Soon, next, crossline, brother line, sister line, ito naman yung mga business partners natin na kung saan hindi kasi kayang, kumbaga, parang napaka-imposible or mas madali talaga pag marami tayong nagtutulungan. Yes o yes? Kasi ako po naniniwala na hindi pwedeng self-made millionaire. Alam mo yun? Sa negosyong ginagawa natin, mahirap na kung ikaw lang mag-isa. Yes o yes? Pag wala kang mentor, maraming failures. Marami kang magagawang mali, marami kang magagawang sablay. Kaya po napaka-importante na may mga leaders, business partners, and crosslines tayo na nagtutulungan. Hindi po tayo dito kumbaga, nagyayabangan, nagpapagalingan, kundi healthy competition lang.
Okay po? Naintindihan? Naintindihan? Yan. Wala po diyang baby parts, walang mommy parts, ha? Naintindihan? Baka iba na ho yun, ha? Hindi po nilalagay dyan. Ha? Hello? Sakay punta. Sige. Andyan pa ba kayo? Next. Okay. So, importante po ito, no? The concept of being wealthy. Sino po dito gusto yumaman? Taas kamay. Ay, 3 lang nagtaas. Yung iba po sa likod, ayaw. Nakikita po kayo ng Creator. Ulitin ko po, sino gusto yumaman? Lahat po tayo gusto. Kayo po, ano kayo? Ngayon po mga kaibigan, para po tayo ay yumaman, no, may concept po pala kasi. May kailangan kang intindihin, malaman kung paano ba talaga yumaman. Kasi po sa school, hindi naman tinuturo talaga paano yumaman eh. Tinuturo sa paano magbilang. Di ba? ABC, ganyan. So dito po, para po matutunan natin, no, ano ba ibig sabihin, paano po ba yung konsepto para ba yumaman? The way to be rich is to apply the law of leverage. Sabihin mo nga, leverage. Isa pang malakas, leverage. Yan. Ano ibig sabihin ng leverage? Multiplying your time and skills through others. Yung galing, talino, effort na meron ka, kailangan daw na multiply natin sa iba para tayo ay yumaman. Nakuha niyo ako? Hello? Kaya pala kung papansinin natin, marami po sa atin talaga, kahit ang tagal-tagal na natin sa pag-empleyado, don't get me wrong, hindi po masama ang pag-empleyado. Okay? Ang pag-empleyado po, okay po yan as long as wag nating masyadong bababaran. Wag nating masyadong tatagalan. No? Kumbaga, sabi nga, dinadaanan lang. Okay? So kung papansinin mo, bakit yung mga tao mayayaman, mga negosyante sila? Kasi ginagawa nila to, leverage. Nag-hired sila ng maraming empleyado. Nakuha nyo? Diba? Yung negosyante, nag-hired ng maraming empleyado. Ang tawag doon, leverage nila yung mga empleyado. Kaya sobrang gagaling ng mga empleyado, sobrang lakas ng kita ng kumpanya at syempre yung may-ari. Hello? Sabi dyan, no, law. Ano sa Tagalog ng law? Batas. Alam niyo po mga kaibigan, ang batas ho, kahit hindi mo alam, mangyayari. Tama. Halimbawa, nakalagay dyan, bawal tumawid ka. Sasabihin mo sa enforcer, sir, hindi ko po napansin. Ano mangyayari? Magpapahin ka, di ba? Magmumulta ka eh. Hello? Halimbawa, nagdadrive ka. Di ba? Lumiko ka, no U-turn, no left turn. Eh, hindi mo napansin. Ano mangyayari? Multa. Nakuha? Nagets nyo ako? Naintindihan nyo? Kahit hindi mo alam ang batas, mangyayari yan at may implement sa'yo. Okay? Ngayon po, mga kapatid, nung hindi pa natin alam to, at kapag hindi mo gagawin to, baka po ang mangyari, mabilanggo na lang tayo ng kahirapan. Bakit ho? Siyempre, tagal na natin nagtatrabaho. Sino po dating mga empleyado, taas kamay? Halos lahat po tayo nagtrabaho, halos po tayo lahat na experience yan. Kaso nga lang po, sa pagtatrabaho po talaga, walang leverage eh. Hello? Walang leverage, bakit? 9 to 5 ka, di ba, nagtatrabaho. 8 to 5 ka nagtatrabaho. Ang ginagawa natin, binibenta natin yung oras natin. Saan? Sa trabaho natin. Sa company na meron tayong pinapasukan. Hindi na mo multiply. Nakuha niyo po? So dito sa ginagawa natin, ang kailangan mo lang dito, tulungan mo yung mga leaders mo, business partners po na kumita sila, i-multiply mo yung galing mo, i-multiply mo yung skills mo, knowledge na meron ka, definitely, ano mangyari sa'yo, di ba? Ayun no, yayaman ka, magiging wealthy ka. Yun lang po yung konsepto na ginagawa natin dito para po tayo yumaman. Kailangan mong maintindihan ng salitang leverage. Pag lumabas ka dito, nag-quit ka dito, walang leverage sa labas. Hello? Kaya po nung naintindihan ko yung salitang leverage, hindi na ako bumalik sa dating ako. Hindi na ako nag-apply ng trabaho, sabi ko yung galing at sipag ko, dito ko na lang ilalagay. Tama? Kaya po ako ngayon, nandito sa inyong harapan. Diba? Oh. Thanks God kasi nakita natin tong business na ganito na may leverage. Okay?
So ang kailangan mo lang is leverage. Sabi mo nga, leverage. Yan. O, next. O, may natutunan po ba kayo? Okay. The concept on earning, of course, no, para mas kumita tayo dito sa ginagawa lang nating ng negosyo, is ano daw po kailangan gawin? To serve. Sabi mo nga, serve. Yan. Helping business, help people, help your teammate. Sabi dyan, no, helping people to get what they want and you will get what you want. Tulungan mo yung mga leaders mo na kumita sila. Hindi para lang pagkakitaan sila. Malayo po yun ha. Huwag pagkakitaan, kundi tulungan mong kumita sila. Kasi pag kumikita yan sila, nakukuha nila yung mga goal nila, pangarap na meron sila, definitely yung sayo din, makukuha mo din yun eh. Nakakuha niyo po ibig ko sabihin? Ang iba kasi ang ginagawa, hindi, sige lang parts, recruit lang tayo ng recruit, tapos pagkasali ng iba, piniiwan na, pinababayaan na, next na naman sila. So hindi ganun. Ang kailangan, turuan, tulungan. Hindi yung pagkasali ng leader mo, hinayaan mo na. Hindi po ganun. Naintindihan? Nung una, nung hindi pa siya sumasali, ang kulit mo mag-follow up. Nung nag-join na siya, hindi ka na mahagilap. Oh. Diba? Nawawala ka na bigla. Pagsaserve ba ang tawag doon? No. Okay? Sabi nga, if you want to become a leader, no, kailangan mag-serve ka din. Sabi sa Tagalog nga doon, other word ng service, paglilingkod. Maglingkod. Tumulong. Nakuha. Next, Next, importante po ito, no? Yung tinatawag natin na reason, yung why natin. Kayo po, mga kapatid, ano po ba yung reason nyo kung bakit nyo ginagawa yung business natin? Para kanino po? Para saan? Family natin. Para kanino po? Para kanino? Pangarap. Para kanino? Saan? Bakit mo ginagawa po rin business? Para? Para makatulong. Kayo dyan, para kanino? Para sa girlfriend mo? Oh, para sa anak, sa asawa, pamilya. Alam mo po mga kaibigan, napaka-importante ng why. Hello? Kasi pag hindi natin alam yung why natin dito, umambon lang, ayaw mo nang umattend. Umulan lang, ayaw mo nang umattend. Uminit lang, ayaw mo nang umattend. Anong Hello. Anyway, so yun nga, thank you. So yun, napaka-importante kung yung reason bakit natin to ginagawa. Kasi pag mababaw ang dahilan natin dito, madali tayong mag-quit. Konting pagod, konting puyat, konting topic sa atin, konting pag-correct sa atin, nag-emote na tayo, nagdadrama na tayo, ayaw na natin. Pero pag tinanong mo, gusto mo yumaman? Yes. Gusto mo ng sasakyan? Yes. Gusto mo ng bahay? Yes. Gusto mo makapag-travel? Yes. Pero ayaw magsakripisyo. Hindi pwedeng ganun kasi. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Lahat ng mga nagkaroon ng resulta sa ginagawa nating negosyo mga kapatid, lahat yan po meron po yung kaakibat na sakripisyo. Kaakibat na pagtitiis. No? Alam niyo po sa tao, sa company natin, meron din pong reason. Pwede namang hindi maglagay ng tao elevate eh. Pwede namang ihinto anytime. Yes o yes? Yeah, pwede namang ihinto eh. Pero bakit? Anong reason nila? Bakit po nagpatuloy na lumalaki yung company natin, patuloy po na nag-i-innovate? Katulad po niyan, yung bagong products natin, yung barley, natikman nyo na? Oh. Kumbaga mga kaibigan, meron din kasing reason eh. Alam mo kung ano yung reason, kung sino?
Ikaw po, tayo pong lahat dito, ang rason kung bakit po patuloy na lumalago at lumalaki yung negosyo po natin. 'Di ba? Yung mga board of directors natin patuloy na nag-iisip, no, kung paano mas makakatulong po, no, sa bawat isa po sa atin. Part-time mo man ginagawa yung negosyo, full-time mo man ginagawa yung negosyo, kayang-kaya natin magtagumpay. Ang tanong, sasabay ka ba? Yes! Sasabay ka ba? Yes! Next. At importante to, bakit nga ba natin kailangan maging successful sa lalong madaling panahon? Sabi nga, kung pwede naman yumaman in short period of time, as long as tama naman yung ginagawa natin, ba't pa natin papatagalin? Hello? Anong gusto mo? Mabilis, mabagal? Of course, mabilis na pag-success. Tama po ba? Oh, ngayon tingnan mo to. Kung ikaw po ay 75 years old na, no? Ikaw daw po ay uubos ng 27,375 na araw. Ang nakonsumo mo na. Nakuha niyo po? No? Kapag ikaw ay aabot ng 75 years old, marami po sa atin hindi na nakakaabot diyan. May kakilala ba kayo hindi na maabot diyan? Oh, 'di ba? Kumbaga, yung mga kasabay natin na natulog yung iba nga ho, hindi na nagising. Nakaintindihan mo ibig sabihin? Ngayon, tingnan mo to. Pag ikaw daw ay 18 anyos na, 18 years old na, ikaw daw ay umubos na ng 6,000 plus na araw kung aabot ka pa ng 75 years old. Kung ikaw naman ay 25 years old na ngayon, no, 9,000 na ang naubos mo doon sa 27,000. Kung aabot ka ng 75 years old. Tapos ang tamad-tamad pa natin. Masyado pa tayong relax. Di ba? Oh, marami pa tayong drama sa buhay. Lagi pa tayong emosyonal. Kung ikaw naman po ay 35 years old na, 12,000 na daw po yung naubos mo at nakonsumo mo kung ikaw ay aabot ng 75 years old. Kaso nga lang po mga kapatid, parang ang hirap naman talaga na ikaw ay may sports car. Naka-Ferrari ka at ikaw ay 75, 65, 55. Alam mo yun? Pupunta ka ng Amerika, magla-Las Vegas ka, di ba? Ikaw ay 50 years old na. Ma-enjoy mo pa halos? Hindi na, malamang nirarayuma ka na doon. Tama ba? Kasi nag-i-snow doon. Punta ka ng Canada, punta ka ng New Zealand. Sino mga pangarap makapag-New Zealand? Di ba? Di ba? Ang ganda po doon. Kaso nga lang po, puro lakad ang gagawin natin doon. Eh paano kung 50 anyos ka na? Di ba? Oh. Ngayon pa nga lang meron pa dito 20 plus pa lang, 30 plus pa lang, sumasakit na yung balakang Di ba? May gout. May gout na. Oh, tingnan mo ha, di ba? Oh, ang layo na, di ba? 12,000 na nauubos mo dyan. Kaya medyo bilis-bilisan mo. Kung ikaw naman daw ay 3 hours a day, nagko-computer, nanonood lagi ng TV, kaka-Netflix mo, that is 10 years na naubos mo na agad kung aabot ka ng 75. Eh, paano kung hindi ka umabot? Oh. Kung ikaw naman po ay laging 8 hours a day natutulog, sino dito yung 8 hours a day natutulog? Walang aamin, ha? Walang aamin. Hindi 8 hours, 10 hours. Kakaiba, ha? Kakaiba. Oh, that is 20 years. Imagine mo yun, sa buong buhay mo, para ka lang natulog. Imagine mo yun. Tingnan mo yung katabi mo, tulog na naman. Tulog na sa hub, tulog pa dito. Aray mo naman. O, palakpak muna, palakpak. Huwag mong tulugan, yayaman ka dito. Diba? Oh. Sabi dyan, no, mga kaibigan, we don't have time to waste time. Wala tayong oras para magsayang ng oras. Kaya po nung nagsimula ako dito, marami din kami. Kumbaga sa isang hub kami noon, kung hindi ako nagkakamali, 15 ata kami, 16. Ganun kami kadami. Pero ako wala po akong pakialam sa mga kasama ko. Kumbaga kung tulog-tulog sila dyan, bahala kayo dyan. Kasi pag nagbayaran ng bills, kanya-kanya . Di ba? Oh. Pag puro tulog yan, dahil may pangarap ako, iwan sila. Wala tayong oras para magsaya ng oras. Kailan ka babawi? Kapag
matanda na yung mga magulang natin. Eh, actually, tumatanda na sila. Hello? Diba, tumatanda na yung magulang natin. Ikaw, edad mo ngayon, 20s ka, 30s ka, malamang yung magulang mo nasa 50 na yan. 40s na yan. Kailan ka babawi? Pag nag-60 na sila? Kung pwede naman gawin mo ngayon, simulan mo ngayon, hatawin mo ngayon, seryosoin mo ngayon, saka na yung pagjojowa. Diba? Saka na yan. Bawi ka muna sa magulang mo. Kung single ka ngayon, please lang. Bawi ka muna sa parents mo. Bawi ka muna sa nanay mo. Kailan mo ba huling nabigyan ng bulaklak yung nanay at tatay mo? Kailan mo ba na-date yung mga magulang mo na yan? Naghahanap ka ng ka-date tuwing Valentine's, yung magulang mo ba, na-date mo ba? Oh, di ba? Hindi po ako nagpapatama, ha? Hindi ko po kayo pinapatamaan, yung katabi mo yun. O, di ba ikaw din yung katabi? Sabi dyan, procrastination is the thief of time. Sabi mo nga, procrastination. Ano yung procrastination? Ito yung manyana habit natin. Mamaya na lang kasi may oras pa naman eh. Saka na lang kasi matagal pa yung cut-off. Di ba? Saka na lang dahil may araw pa. Kakamamaya natin, hindi na umabot. Nag-short na yung income, no? Hindi mo na na-hit yung goal mo, hindi mo na nagawa yung dapat mong gagawin. Kasi masasanay ka dyan. Tandaan mo to, kung pwede mong gawin ngayon, tapusin yung mga task na pwede mong gawin, gawin mo na agad. Kung pwede ka mag-prospecting ngayon, prospecting. Di ba? Mamaya, pag uwi nyo, hataw na agad. Kung may time ka para gawin yung negosyo mo, gawin mo. Huwag kang magsayang ng oras. Kasi nga, di ba, if you waste time, you waste money. Sabi nga, time is gold pa nga eh. Hello? Kaya nagkakatalo po mga kapatid sa disiplina. Doon talaga nagkakatalo lagi. Sa disiplina. Ngayon, motivated ka. Di ba? Paglabas mo dito, motivated ka. Ang dami mo naintindihan. Na-remind ka, napaalalahanan ka. Yes, motivated ka na naman. Pero hanggang ilang oras lang yon. Nagkakatalo po sa pagiging disiplinado natin. Kapag ikaw ay disiplinado sa ginagawa mo, maniwala ka sa akin, kahit hindi ka man ganun kagaling, kahit hindi ka man ganun kalupit mag-explain, ang importante dito, disiplinado ka sa routine, ginagawa mo ng tama yung negosyo mo, definitely yung resulta will follow. Tama ba? Nakuha niyo po? Kasi ako di naman talaga ako magaling nung nagsimula. Hindi man ako malupit. 'Di ba? Hindi talaga ako, alam mo yung sobrang sagad. Madisiplinado lang ako. Talagang masipag lang talaga ako. Yun lang ang pinagkatalo natin. Kaya tatalunin talaga ng mga disiplinado, masisipag, yung mga tao na medyo magagaling. Marami kasi magagaling lang pero hindi sila focus. Di ba? So sila yun, yung mga hindi umatin. Wala dito. Lahat na nandito mga disiplinado itong mga to eh, no? Di ba? Lahat kayo dito disiplinado. Oh. Next. And of course, if you will know the why, you will know the how. Paano gawin ng business, paano mag-refer, paano magbenta, magagawa ng paraan yan. Paano mag-prospecting sa TikTok, sa Facebook, paano, lahat ng paano mo. Kapag alam mo ang dahilan kung bakit mo to ginagawa, kayang-kaya mo eh. Hindi ka nag-iisip ng excuses. Hello? Mentor, wala akong cellphone eh. Mentor, wala kaming internet eh. Mentor, puro na lang mentor. Oh. Kapag ganun ba, payaman kaya tayo? Malamang hindi. Di ba? Kaya po napaka-importante yung why mo dito sa negosyo natin. Lagi mo lang iisipin bakit ka nagsimula. Bakit mo to ginagawa? Alam mo, bago ako matulog, lagi iniisip ko lagi yung reason kung bakit ko siya ginagawa. I don't know kung kayo po, kung bago kayo natutulog, iniisip mo ba yung para kanino mo to ginagawa? Kaya minsan matututulo na lang ang luha ko eh. Kasi iniisip ko yung magulang ko, mga kapatid ko. Pagkagising ko, bomba na naman ako, sipag na naman ulit ako niyan. Hello? Make yourself productive. Hello? Make yourself productive. Wag lang yung busy ka dahil nakikita ka para makita ka lang na mentor mo nag-i-scroll. Hindi po ganun. Be productive. Para pagkahiga mo, alam mo yun, konting oras tulog ka na eh. Pero pag hindi ka productive, hindi ka pagod talaga, ang dami mo pang oras para mag-isip ng negative,
naisip mo na, uwi na kaya ako? Parang hindi ata sa akin to eh. See? Di ba? Kasi hindi ka productive. Naging busy ka lang kasi sabi ng mentor mo mag-scroll. Oh, see? Di ba? So, hindi po dapat ganun. Nakuha po. And of course, syempre, yung fear natin sa buhay, kung habang ginagawa natin ito, normal. Normal na may takot. Kaso nga lang dyan, sabi dyan, the death of fear is certain when you act on it. Kumbaga yung mga takot natin na yan, normal. Sino po dito takot makipag-usap? Taas kamay. Yung first time sila. Di ba? Takot silang sumagot ng telepono. Talaga naman, normal naman, nakakatakot naman talaga. Pero alam mo, hindi ka naman aawayin ng kausap mo eh. Hello? Pag sinagot mo yung telepono, simulan mo lang sa paunti-unti. Hello, kamusta ka? Yun lang yung script mo. Hello, kamusta ka? Sagutin mo lang. Hello, kamusta ka? Aksyonan mo lang. Pag nag-ring yan, sagutin mo yung tawag. Hello, kamusta ka? Pag sumagot siya, okay lang ako. O sige, babay na ulit. Patay mo na. Paunti-unti lang. Hello? Nakukuha mo ibig ko sabihin? Hanggang sa masanay ka lang. Hello, kamusta ka? Pangalawang script. Saan ka pala ngayon? Andito ako ngayon sa Saudi. Patay mo. Sige, salamat. Bye-bye. Di ba? Paunti-unti. Ang importante kasi ina-actionan mo yan eh. Pag hindi mo kasi sasanayin yan, pag ahayaan mo yung takot na yan mamuulang sa puso't isipan mo, wala po talagang mangyayari dyan. Hello? Sabi nga ho dito, reasons of fear. No? Bakit ba nagkakaroon ng reason yung takot na yan? And siyempre yung cure. Bakit? So una, yung duda po mga kaibigan. Bakit may duda tayo? Yung duda, no? Sabi po, dahil untrained ka. Kaya ka lang naman magkakaroon ng duda sa gagawin mong negosyo habang ginagawa mo ito, kaya ka nagdududa, kasi nga, hindi ka maalam. Di ba? Hindi mo alam yung gagawin mo. Anong cure? Ano yung gamot? Ano po? Be equipped. Sabi mo nga, be equipped. Lakasan mo, be equipped. Yan lang naman po yung nagiging cause niyan eh. Yung fear, yung doubt, yan po yung cause. No? Kaya mo naiisipan na mag-isip ng negative, parang walang nangyayari sa ginagawa ko, parang antumal, di ba? Wala ka naman kasing ginagawa. Di ba? O kaya naman, may ginawa ka, kaso pa isa-isa lang, padalawa-dalawa lang. Anong kailangan mong gawin? Be equipped. Kailangan mong gumaling. Kailangan mong matuto. Sa lahat po ng trabaho na ginagawa natin, kailangan alam mo yung ginagawa mo. Yes o yes? Nung wala pa tayo dito, pwede bang tamad ka sa trabaho mo sa labas? Pwede bang hindi mo alam yung trabaho mo sa labas? Kapag hindi mo alam, anong mangyari? Di ba sisistantehin ka? Tama. Pero dito po sa amin, hindi namin sinisisante. Tinuturuan natin. Ang kailangan dyan, willing kang magpaturo. Hello? Yung attitude, yung willingness nating matuto magbago, kailangan talaga yun yung gagawin natin. At syempre po ito, failure. Baka mamaya mag-fail ako eh. Baka mamaya hindi bumili. Baka mamaya hindi naman sumali. Kapag nagsisimula ka sa negosyong ginagawa natin, ang goal mo dito, hindi naman agad pasalihin yan. Hello? Kapag may kausap pa sa telepono, ang goal mo lang dyan, at least kahit paano magkaroon ka muna ng kaibigan. Nakuha? Hindi yung ang goal mo or yung mindset natin, kapag may kausap ako, dapat piin agad to. Hindi nga ganun yung mangyayari. Hello? Napakataas ng chance dahil bago ka, ang chance talaga nun, hindi pa naman agad bibili yun o kaya naman hindi naman agad magpipiin yun. Hello? Kaya ang mindset natin, pag bago ka dito, ang goal mo lang, dumami muna yung kaibigan mo. Matanggal muna yung doubt mo, tanggal muna yung hiya mo, kumapal muna yung mukha mo. Masanay ka muna. Hello? Kailangan i-push natin, pursigihin natin na matuto't gumaling. Nakuha? Yung failure na yan, mga kaibigan, anong kailangan mong gawin? Cure, learn, stretch, and try. You need to try. No? Try lang try. Sabi nga, try and try until you succeed. Hindi until you die. Hindi ho yun ha. Oh, mali yun. Sabi na try and try until you die. Hindi ho ganun. Until you succeed. Malay mo yung susunod na kakausapin mo, yun na pala yung magpapayaman sa'yo. Tama ba? Pag huminto ka ngayon, yung kausap ng kaibigan mong katabi mo,
masipag yan, napunta tuloy sa kanya. Hello? Kaya importante dyan, you need to learn, to adjust, no? Galingan sa pag-explain, o matututunan mo naman lahat talaga eh. Kaya naman talagang gumaling. As long as willing ka na mag-adapt sa mga advices ng mga coaches at mentors natin. Nakuha niyo po ibig sabihin? Kasi hindi all the time na alam mo na lahat. Hindi yun alam mo na lahat. Kailangan hihingi ka ng advice sa mentor mo kung paano siya mas i-adjust. Nakuha. Next, yung success. Mentor, ayoko na yumaman kasi kontento na ako sa buhay ko. Okay na ako. May narinig ba kayong mga ganong prospect? Diba? Ayoko na yumaman kasi kontento na ako sa ganito, ganyan, etc., etc. May mga narinig na kayong ganon? Diba? Kakapanood kasi nila ng drama yon. Oh. Kasi ang akala nila, kapag mayaman ka daw, swapang ka, di ba? Matapobre ka. Sa drama lang yon, sa TV lang yung mga ganon. Kapag daw mayaman ka, may pera ka, makikidnap ka daw lagi. Yung mga ganon. Eh di ba yung halos nga nakikidnap yung mga nagko-commute? Na-hold up, di ba? Yung mga nagko-commute. Pero pag di kotse ka, hindi ka na makidnap, hindi ka ma-hold up eh. Tama? Oo. Di ba? Kasi nga, yun nga, kontento na sila eh. Di ba? Ayaw na nilang mag-rest, ayaw na nilang mag-try. Ang tawag doon, comfort zone. Pero pag tinanong mo, gusto mo yumaman, oo. Di ba? Kaya siya nagtatrabaho kasi gusto rin kumita ng pera. Ano naman natin kung ayaw natin ng pera? Kung ayaw po ng pera, sino po ayaw ng pera? Wala. Lahat tayo gusto. Tama? So, anong kailangan mong gawin para maging tagumpay ka? You need to improve. Sabi mo sa katabi mo, mag-improve ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-improve ka kasi. Huwag kang matulog. Ang ganda ng topic, oh, matutulugan mo. Oh. Baka mamaya, piin mo, tulog din yan. Oh, andyan pa kayo? O, palakpak muna, palakpak. Naiintindihan po natin. Sa mga bago po nating kasama dito, naiintindihan ba natin? Yes. Na kung saan itong mga to, yung reason ng fear, doubt, yung takot ka mag-fail. Dahil po dyan sa mga yan. Untrade ka, ayaw mo mag-rest. So anong cure? Be equipped. You need to learn, you need to adjust, and you need to improve. Nakuha? Dahil ang pagyaman or yung mga pangarap na gusto mo, may presyo yan. Diba? Sino po gusto ng Honda Civic? Diba? Lahat po tayo gusto ng Type R, diba? Oh. Sino gusto ng Camaro? Lahat tayo gusto natin yan. Magandang bahay, gusto natin yan. Mag-travel, gusto natin lahat yan. Kaso nga lang, you need to pay the price. Hello? Ang tanong, willing ka ba? Willing ka ba mag-sacrifice? Sigurado? Oh. Importante to, of course, to erase and to minimize the failure, you need to know the basic. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go, basa. Product. Yan. So, yun po yung mga basic, no? So, kumbaga mga kapatid, itong mga basic na yan, ito yung mga, hindi naman natin kailangan kabisaduhin hulat yan. Hindi ho. Kumbaga, ang point lang dito is kailangan aware ka at may alam ka dito. Kahit ako, di naman kabisado agad yan lahat eh. Ang importante dyan, may mga idea ka kung paano yan ginagawa. Nakuha, naintindihan? Next. And of course, do not be afraid of rejection. Sino po ditong na-reject na? Taas kamay. Yan, lahat po tayo, no? Sino po dito yung may nililigawan siya dati pero binasted siya? Yung crush ka, may crush ka pero hindi ka crush ng crush mo. Di ba? Oo. Ang tawag doon, rejections. Hello? So, wala pa tayo sa ginagawa nating business, wala pa tayo dito, na-reject ka na eh. Yes o yes? Nung nag-a-apply ka, sa unang apply mo, hindi ka natanggap. Sabi sa'yo hanggang ngayon, tatawagan ka lang daw. Imagine mo, 5 years na, hindi pa tumatawag. Tatawanan lang daw. Ang tawag doon, rejection. Hello? Sa business natin, normal. Kahit nga po yung mga magagaling na basketball player eh.
'Di ba? Kobe Bryant, LeBron James. Hindi naman lahat ng tira nila pasok eh. Hello? 'Di ba rejection din 'yun? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Nagigets niyo ako? Pero pag nakuha nila yung pulso, 'di ba? Yung pulso. 'Di ba si Stephen Curry, 'di ba? Kilala niyo si Stephen Curry, 'di ba? Yung mga magagaling talaga ng mga basketball player, pag nakuha nila yung tamang pulso, kahit po binabato na lang, pumapasok. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Because after rejection, acceptance comes. Next ka lang ng next. Next ka lang ng next. Ayaw ng kausap mo, next. Ang mindset dito mga kapatid, ito, makinig. Hello? Pag bago ka dito, ang goal mo dapat hindi naman talaga sumali sila eh. Kapag kasi ang lagi mong mindset, kapag may kausap ka dapat pay-in ka agad, hindi nga yun ang mangyayari. Ang goal ko dati, meron akong at least 15 to 20 rejections every day. Yun yung goal ko. Siniswitch ko lang. Ang marami sa atin kasi, ang goal nila, kailangan merong sasali agad. But what I mean is, gagawin ko yung best ko, i-explain ko ng tama yung negosyo, gagawin ko ng tama yung business, kapag hindi sumali yan, it's okay. Kasi ang goal ko, ma-reject. Hello? Kaya pag na-reject ako, masaya ako. Hello? Hindi yung na-reject ka, nag-iiyak ka na. Pupasok ka sa kwarto. Tapos nagmumukmuk ka. Mentor, ang hirap. Ayaw ko na. May kakilala ba kayong ganyan? Imagine mo, 2 araw nagmukmok. Yung inaasahan mo magpipiin sa'yo, hindi natuloy. Pinangakuan na nga, gusto mo tuparin pa. Hello? So ang goal ko, lagi akong rejected. May rejections ako. Anong kagandahan nun? Gumagaling ako eh. Hello? Gumagaling ako. Nag-i-improve ako. Pansinin mo yung sarili mo din. Di ba nung dati ikaw, hindi ka naman marunong talaga? Pero pag araw-araw ka nare-reject, yung mga objections nila, alam mo na ngayon paano sagutin. Hello? Nagigets niyo ako? So ang goal ko that time, 15 rejections a day or 20 rejections a day. Meron pa nga ako dati parang rejection bank. Kapag kada reject sa akin, 5 piso, inuhulog ko dun sa alikansya. Nakakaipon ako. Di ba? Pwede nga yung piso-piso eh. Kada rejection, piso. Hello? Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Kumbaga, siniswitch ko lang into positive yung ginagawa ko. Kasi pag ang mindset mo, laging ganun, dapat pay in agad, mababurn out ka eh. Hello? Mababurn out ka talaga. Mas lamang naman kasi talaga yung rejections. Bakit? Nagsisimula ka pa lang eh. Ay yung mga magagaling nga oh, kami nga nare-reject pa, ikaw pa kaya? Pero hindi namin yon pinipersonal. Hello? Kasi ang trabaho naman talaga natin sa negosyong ito, mag-explain lang ng opportunity. You need to just to share the opportunity. Share the hope sa ibang mga tao. Nakuha mo ako? Ang trabaho natin, mag-explain, mag-share lang. Ang trabaho ng kausap natin, sila ang mag-decide, not you. Nakuha? Kaya pag ayaw nila, it's okay. Thank you for your time. God bless you. Update mo ulit ako kapag okay ka na. Ang importante, wag mo awayin. Ha? Wag mo awayin. Kasi pag inaway mo yan, di ba? Imbis na sana ikaw ang unang hahanapin dahil na-explain ulit sa kanya yung business, sa bagong kausap niya, doon nasasali. Inaway mo eh. Oh, di ba? Kaya wag nating awayin. Nakuha? Oh, naintindihan? Keep on going on. No, tuloy-tuloy lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Tapigin mo kasi, gisingin mo, tulog na oh. Tingin mo, tulog na. O, palakpak mo na, palakpak. Wag ganito, di mo ah. Nakakita na po kayo ng ganito? Anong tawag dyan? Kukon. Ha? Ano? Nakita na po kayo ng kukon, tapos kamay na nakita ng kukon. Pagkatapos ng kukon, ano mangyayari? Magiging butterfly. Tingnan mo yung katabi mo, butterfly yan. Ah, magandang butterfly. Oh, hello.
'Di ba? Nakakita ka ng kukon. Kumuha ka ng kutsilyo. Ginawa mo nga. Ang tagal mo naman maging butterfly, sinisarian mo. Hiniwa mo ngayon. Ano mangyari? Patay. Bakit? Nainip ka eh. Ang mainipin sa ginagawa nating negosyo, mga kapatid, mabilis nawawala. Mabilis na burn out. Imagine mo yun, nag-expect ka ng income na ganito, pero yung trabaho, yung effort natin, hindi naman sumasabay. Hindi kasi pwede. Nakuha mo? Naintindihan niyo ako? Hindi pwede. Ang gusto mo, 50,000 a month, yung income mo. 30,000 a month, yung income mo sa negosyo. Pero ang trabaho mo, pang 100 per day. O kaya naman, pang 1,000 lang. Sa tingin mo, may hit mo kaya yung income na ganun? Malamang hindi. Malabo. Kaya dapat, bawal mainip. Talo ang mainipin. At hindi naman din to paunahan. Hindi naman to karera. Ang ano dito is patibayan. Patibayan lang. Galingan mo lang araw-araw. Always do your best every day. Yun lang ang laging tinuturo namin dito. Galingan mo lang araw-araw sa ginagawa mo. And result will follow. Kasi gumagaling ka na eh. Tama. Akala mo lang hindi ka gumagaling. Akala mo lang hindi ka nagbabago pero ibang-iba ka na at malayo ka na dun sa dating ikaw. Tama. Sabi nga, malayo na pero malayo pa. Malayo na pero, ano mo yun? Malayo pa pero malayo ka na talaga. At ang tanong, gusto mo bang balikan yung dating ikaw? Wag na. Nakalaya ka na nga dun sa dating ikaw eh. Tapos babalik ka pa. Wag na. Tama? Oh, next. And of course, apply the SW4 principle. Some will join you. Pakibasa. Some won't join you. So, ulit ha. Basahin natin na sabay-sabay ha. 1, 2, 3, go. Some. Some what? So who's next? So who's next? Ayaw mo? Ayaw mo rin? Ayaw ko na rin. Walang ganun ha. Oh, walang ganun. 10 inimbitahan mo. 11 ang umalis. Kasama ka. Matira, sobrang yaman. Sobrang successful. Lahat na mag-i-stay sa Tao Elevate, I declare, yayaman ng bonggang-bongga. Magkakaroon ng bagong sasakyan. Magkakaroon ng bagong house and lot. Makakapag-travel sa iba't ibang bansa. Magiging Millionaires Club ng kanilang grupo. Ang tanong, sasabay ka ba? Grabe, no? Nakakakilabot. Imagine mo, iniisip mo pa lang, no? Ilalabas mo yung sasakyan sa bagong, sa kasa. I-imagine mo pa lang yung bagong bahay ninyo. Na-excite ka na. Di ba? Kinikilabutan ka na. Paano pa kaya pag nangyayari na? Hello? Di ba? Kaya dapat next lang ng next, no? Next. And of course, ito na. You're thinking. Hello, andyan pa kayo? Yes. Malapit tayong matapos. Mga 10 minutes na lang tapos na tayo. Kaya pa? Yes. Oh, mga kaibigan, your thinking or perspective make you big or small. Sabi dyan yung point of view, yung attitude. Okay? Okay. So yung mga kaibigan, no, your thinking or perspective, ano sa Tagalog ng perspective? Pananaw. Kung ano yung pananaw mo daw, mga kaibigan, yun ang magiging ikaw. Pwedeng ikabago ng buhay mo or pwedeng hindi. Kapag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabi mong kung nagawa nila, magagawa mo rin. Tama ba? Kumbaga, importante dito, ma-challenge ka lang mga kapatid. Ma-challenge and be inspired sa mga taong umakit sa stage. Ang dami po dito mga umakit sa stage, mga dating estudyante. Di ba? Dating empleyado, dating OFWs. Di ba? Hindi rin po basihan ng kasarian. Kahit anong kasarian pa yan. Ang importante may pangarap ka. Hindi rin po basihan ng edad. Ang importante may pangarap ka. Ang importante may inaaksyonan ka, may ginagawa ka, may plano ka, may mentor ka dapat na connected sa'yo. Hello?
nagkakatalo sa pananaw. Nagkakatalo sa perspective, yung point of view mo. Parang ganito, di ba? Sino po nakapunta na po ng gubat? Taas kamay. Yan. Di ba, alam niyo ba yung gubat? Oh. Mga kapatid, di ba sa jungle, sino po yung pinakamatangkad na hayop? Di ba yung giraffe? Nakita na kayo ng giraffe? Yun totoo. Meron ba sa Manila Zoo? Meron ba doon? Meron pa, no? Oh. Di ba, giraffe, pinakamatangkad eh. Tama ba? Sino naman ang pinakamalaki? Elepante. Pinakamabigat, elepante. Yes. Tama ba? Tama ba? Sino naman yung pinakamabilis tumakbo? Lion ba, lion? Hindi. Cheetah, di ba? Cheetah. Tama? Yung pinakamatalino daw, mawais na hayop. Sino po? Yung unggoy. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan unggoy, tao yan ha. Tao. Tao yan, tao. Nagkakamali ka. Hello? Hello? Guys, upo kayo dito. Ang daming bakante oh. Upo kayo. Sayang, upo kayo. Hello, naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Nagigets niyo ako? Pero pag tinanong mo, sino ang pinaka-astig? Sino ang king ng jungle? Di ba yung lion? Bakit kaya? Bakit kaya, no? Hello? Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Si lion, siya yung king ng jungle. Siya yung pinakamasiga. Alam mo yung pinakamalupit. Hindi siya yung pinakamalaki. Hindi siya yung pinakamataas. Hindi siya yung pinakamabilis. Hindi rin siya yung pinakamagaling. Pero yung point of view, imagine mo yung point of view, yung pananaw nung lion, pag nakita niya yung, alam mo yun, yung elepante, ganyan. Di ba? Pagkain siya eh. Nakuha mo? Pero pag nakita ng elepante, yung lion, ang tingin niya doon, kakainin siya. Nagkakatalo sa perspective. Nagkakatalo sa point of view mo. Kapag sinabi mong hindi mo kaya to, baka para lang yan sa magagaling. No. Hindi ho. Sino ba sa amin, yung mga top earner dito na nagsimulang magaling? Wala naman eh. Nagsimula din po kaming walang alam. Nagsimula din pong mahiyain. Nagsimula din pong hindi nagsasalita. Pero dahil po na-train at willing magbago, nakakarating po sa top. Umakyat po ng stage. Ang tanong, willing ka ba magbago? Willing ka ba mag-improve? Kapag willing ka, wala namang makakatalo sa'yo eh. Diba? Basta ang focus mo dito, yung sarili mo, no, yung challenge mo dito, hindi sa iba, ang lagi mong dapat sina-challenge dito kung sino ka kahapon. Hello? Yung kahapon na ikaw, isa lang kausap mo, dapat i-challenge mo yun, dapat ngayon, dalawa na. Hello? Hindi ka nakikipagkumpetensya kung kani-kanino. Ang lagi mo lang kakumpetensya dito yung ikaw, sino ka ba kahapon? Baka tamad ka kahapon o dapat mas masipag ka ngayong araw. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po ibig sabihin? Nagkakatalo talaga sa attitude, mga kapatid. Importante talaga yan. Sabi nga dyan, your thinking or perspective will make you millionaire, will make you rich, or fail you. Kaya nga papansinin mo dito, yung iba, sasabihin nila, Sir, galing naman ako dyan eh. May narinig ba kayong ganon? May mga nakakausap kayong ganon? Sir, ang dami ko ng tinry. Yun nga ang malupit eh, ang dami mo ng tinry, wala kang naging resulta. Ang tanong, bakit walang naging resulta? Because you quit. Sabi nga lagi, once a quitter, always a quitter. Once a quitter, always a quitter. Ganun na yan. Pag nahirapan ka dito, another opportunity, nahirapan ka ulit, hindi na naman maayos yung pakikisama doon o kung sino-sinong kausap mo doon, ayaw mo na naman, talong ka na naman ng iba. Hindi na naman nagustuhan, talong ka na naman. Wala nang matapos. Puro na lang intro. Hello? Kaya ka lang naman magpifail talaga dito kapag nag-quit ka. Pero as long as you're doing your part, you're doing your best, you're giving your best shot, di ba? May mentor ka na nag-guide sa'yo, walang sawang nagtatapik sa'yo, di ba? Sabayan mo. Sipagad mo, gawin mo. Hindi basihan, ulitin ko ang edad, hindi basihan ang tinapos, hindi basihan ang grado, hindi basihan ang kasarian. Ang importante dito, gaano mo kagustong magbago ang buhay mo.
50% lang ba dapat? No. Dapat ito 100% willing ka. Kasi pag 80 lang, 50% lang, 79, 99%, paano pag yung 1%? Nagkaroon ka ng problema. Ayaw mo na? See? Attitude, mga kapatid. Attitude. Ano pa? Avoid this attitude. Alam ko na yan. Acne. Mentor, alam ko na yan. Oh. Minsan, uunahan pa niya yung speaker sa kukwento. Walang ganun ha. Dapat hindi tayo ganun. Diba? Para naman syempre, yung mga bago, maiintindihan nila ng gusto. Huwag nating inuunahan yung mga speaker, yung trainer natin. Naintindihan? Kapag may nakakatawang sinasabi yung mentors, yung trainer, dapat mapalakpak ka rin. Naintindihan mo yun? Sinusuportahan natin yung trainer, saka, alam mo yun, yung training natin. Para yung invite mo na downline mo, gumaling. Ba? Oh. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Ay, hindi ako attend dyan. Alam ko na yan. Mas magaling pa ako dyan eh. Oh. Hindi ganun. Ang malupit niyan, lahat ng trainer, atinan mo. Lahat ng galing nila, pag samasamahin mo, edi ikaw ang pinakamagaling. I-apply mo lang sa tama. Tama ba? Nakuha niyo po? Kasi pag lagi mo itong, alam ko na yan, alam ko na rin mangyayari sa'yo. Wala pang 1 buwan, 2 buwan, wala na, quit na. Wala na. Diba? O, next. Andiyan pa kayo? Yes! O, ano pa? Tanggalin natin to yung pride. Hindi makakatulong talaga yan. Be patient. Be humble. Oh, di ba? Next, avoid acne attitude. Master apply the good learning and listening attitude. Next, ano pa? Learn the business ASAP and be like an empty glass. Parang ganito yung baso. Kapag bago ka po sa negosyo natin, we respect your profession. Kung ano man po ang trabaho mo, isa kang nurse, at may sakit ako, ikaw ang aking tatanungin kasi alam mo yung gamot. Tama ba? Kung ikaw ay isang engineer, magpapagawa ko ng bahay, ikaw ang aking kukontakin kasi alam mo yung solusyon. Yes o yes? Pero pag ikaw ay bago sa negosyong ito, kanino ka dapat makinig? Sa mentor mo. Sa taong successful sa negosyong ito. Kahit di man niya nakapagtapos, minsan kasi binabase sa edad, no? Sa pinag-aralan, hindi po ganun ang basihan. May alam kami na hindi mo alam at may alam ka na hindi namin alam. So be like an empty glass. Para lahat ng isasalin namin na idea, dapat para kang basong walang lamang tubig. Para pag sinalinan natin yan ng mga idea, learnings, lahat yan ma-absorb mo lahat. Para mabilis ang pag-adjust, mabilis ang pagproseso, at siyempre yung income na gusto mo, mas mabilis siya makukuha. And of course, surround yourself with those on the same mission as you. Ibig sabihin ng surround, palibutan mo, ikaw ipalibot mo, idikit mo yung sarili mo sa mga taong mapangarap din. Yung pinag-uusapan lagi yung paano yung income, paano pagit ng income, ano yung mga strategies, ano yung mga gagawin natin para ma-achieve natin ito. Hello? Sabi nga ho, kung sino ang lagi mong kausap, kung sino lagi mong kadikit, yun ang maging ikaw balang araw. Tama? Pero pag ang lagi mong kadikit, pinag-uusapan, problema. Kachismisan mo lagi, mga problema pinag-uusapan. Paano mag-quit? Paano umuwi? Patay tayo dyan. Iwasan mo yung mga ganyan tao. Itong mga kasama kong to, this was 2 years ago, o parang 3 years ago, nagpunta kami ng Taiwan dito eh. Yung mga kasama ko dyan, may dating empleyado, dating pulis, si Sir Nobs kanina, di ba? Kasama namin yan. Dating estudyante, di ba? Dating OFW. Lagi mong idikit yung sarili mo dun sa mga mentors mo na alam mong may pangarap at may goal para sa'yo. Na kahit minsan pinagtatabuyan ka na dahil napakapasaway mo, idikit mo pa rin. No? Huwag kang give up, huwag kang hihiwalay sa mga mentors natin kasi kung ano yung present life ng mga mentors natin, yun yung future nating lahat dito. Tama po ba? As long as you don't quit, huwag kang mag-give up, lahat ng meron sila, ma-achieve din natin yun balang araw. It's only matter of time. Huwag ka lang mag-give up. Diba? Huwag ka lang mag-give up. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat sabay-sabay tayo magiging successful. Sama-sama tayo. Huwag kang bibitaw. Kaya naman talaga eh. Diba? Kaya naman talaga.
Yes o yes? Iniwan ka man ng iba, ang importante, ikaw, wag mong iwan yung pangarap mo. Hello? Tama. Next. And of course, believe 100%. Sabi ko nga kanina, kung may pangarap ka at may goal ka, you need to believe 100%. You need to act 100%. Hindi pwedeng 50-50 lang. Hello? Kasi pag 50-50 lang ikaw dito, yung trabaho mo 50-50 lang din. Yung income mo dito 50-50 lang din. Yun ba gusto mo? Of course hindi. Believe 100% sa company mo, sa negosyo mo, na kung saan po sobrang hands-on na mga mentors natin, sobrang passionate na mga coaches and mentors natin. Ang kailangan lang dito, sumabay ka lang. Kung yung mentor mo, halimbawa, medyo syempre, hindi naman lahat ng mentors perfect. Wala mang ganun eh. Oh, next mentor ka, ganun lang. Paturo ka lang ulit. Tama ba? 100% believe. Of course, sa products. Ang tanong, ginagamit mo ba yung products? Baka mamaya, iba yung sabon mo ha. Baka mamaya, iba yung kape mo ha. Sino po dito natikman na yung mga products natin? Taas kamay. Yan. Sino po dito natikman na yung barley? Taas kamay. Marami pang hindi nakakatry. Oh, marami pa. So, you need to try. Hello? You need to take. You know? Kasi po, alam mo ba, na moral sin, isang kasalanan ang hindi paggamit ng ating produkto. Imagine mo, anong ibibenta mo, anong iaalok mo kung hindi mo alam yung products mo? Hello? Hindi mo alam kung anong lasa. Tama ba? So, kailangan lahat ng products natin ginagamit natin. Okay lang po ba yon? Okay lang ba yon? Next. Of course, believe in your upline. Diba? Believe. Trust, pakibasa nga po ito, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Believe. Ito po mga kaibigan, yung mentors mo, yung upline mo, maniwala ka lang sa kanya. Maniwala ka lang. Kasi wala namang upline na gusto niya ipahamak yung downline niya eh. Wala po. Wala. Lahat ng upline mo, na mentors mo, na kung saan may plano sa'yo, may goal sa'yo, pakinggan mo lang, sabayan mo lang yan. Maniwala ka lang. Kahit minsan po na pagsasabihan tayo. Hello? Nako-correct tayo. It's okay. Andyan pa ba kayo? Pag pinagsabihan ka ng mentor mo, tinapik ka ng mentor mo, okay lang yan. Ang importante, may accountable sa'yo. Hello? Ako po mas gusto ko may accountable sa akin. Kasi bakit? Hindi naman lagi nakikita ko yung tama ko eh. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Alam mo ba lahat ng ginagawa mo? Alam mo ba tama lahat? Hindi naman eh. Ibang tao minsan na magko-correct dyan eh. Which is yung mentor mo. Yung upline mo. Na alam niya kung ano makakabuti para sa'yo. Tama po ba? Mas gusto ko yun. Na sinasabi ko sa mentor ko, mentor, pag may napapansin ka sa akin hindi maganda, pangit na ugali ko, nagbabago ako, please, i-correct mo ko. Kaya kung may mentor kang ganyan, pasalamatan mo yan. I-message mo yan, mentor, I love you, salamat, muama, chup-chup. Payayamanin kita. Diba? Oh. Kasi pinahahalagahan ka niyan. Yung mentor mo, yung upline mo, isa lang yan. Wala nang ibang upline. Tama? Kaya pagtsagaan mo na yan. Joke lang. Kumbaga mga kaibigan, suportahan mo, kopyahin mo yung tamang ginagawa ng mga mentors natin. Hello? Naintindihan niyo po, walang perfectong mentor, walang perfectong upline, but we're doing our best. Ni minsan ba kinamusta mo mentor mo? Mentor, kumain ka na ba? Alam mo, hindi mo minsan di natin nagagawa na yun eh. Ang iniintindi ng mga mentors natin, tayo, ikaw ang iniintindi ng mentor mo. Kaya minsan yung mentor mo, ang payat na ho. Na-stress na yung mentor mo sa'yo. Di, joke lang. I-appreciate mo naman yung mentor mo. Okay lang ba mamaya i-message mo yung mentor mo? Mentor, salamat ha. Oh, okay lang ba yun? I-message yung mga mentors nyo, apply nyo yung sponsored mo, di ba? Yung sponsor mo na tumulong sa'yo dito, i-message mo yan. Kamustahin mo yan. Kumakain ka pa ba? Oh, di ba? Baka mamaya na-stress na sa'yo. Ha? Nakuha. Okay, ingatan natin yung mentors natin.
Priceless yan. Ha? Priceless. Ibig sabihin, walang makakapagpalit dyan. Ba? Okay, so yung mga mentor supply nyo, pasalamatan nyo. Next, syempre, believe to your downline or believe in your downline. Tulungan mo yan, motivate mo yan, guide mo yan, encourage mo yan, di ba? Pagsikapan. Sige, palakpakan natin yung mga leaders natin, mga downline natin. Lalo na po yung mga part-time ginagawa, palakpakan naman natin yung mga leaders natin. Nakikinig sila ngayon kahit may trabaho sila. Yung iba matutulog na, nakikinig pa rin. Di ba? So yung mga leaders po natin na yan, supportahan natin sila. Bigyan natin sila ng tamang gabay sa negosyong ito. Sabi ko nga kanina, kapag kumita yan, di ba ikaw din kikita? Supportahan mo, tulungan mo, gabayan natin ng tama. Huwag nating awayin yung mga downline natin. Okay po ba yun? Huwag yung, ano ba yan downline ko? Ang kupad-kupad. Di ba? Ano ba yung downline ko? Ang tagal makagets. Oo. Ano ba yung downline ko? Kamote. Di ba? Huwag mong sasabihin yan, ha? Kasi reflection mo yung mga downline mo, eh. Hello? Naintindihan? O pag sinabi mo sa downline mo, alam ba yun, downline, hindi ka talaga yayaman. Reflection mo yun. Pag sinabi mo sa kanya yun, eh malamang hindi ka rin yayaman. Tama? Kaysa magsabi ka ng negative sa kanya, sabihan mo lang puro positive. Yes? O next. And of course, believe in yourself because you are a champion. Naniniwala ka bang champion ka? Naniniwala ka bang champion ka? Taas nga kamay ng mga champion. Taas kamay. Yan. O. Okay? Andiyan pa kayo? Kaya pa? O. Tingnan mo to, si Nick. Si Nick Vujicic po, mga kapitid, is kaya niyang maglangoy kahit wala siyang kamay, wala siyang paa. Sino po dito yung hindi marunong lumangoy? See? Imagine mo, di ba? Ikaw, kompleto ka na. Hindi ka marunong lumangoy. Ito nga, walang kamay, walang paa, oh. Nakakalangoy. Di ba? Kasi naniniwala talaga siya, eh. Nakakapag-present nga, oh. Oh. Nakakapag-golf pa yan. Sabi niya, mga kapatid, oh, no arms, no legs, no worries. Ikaw, kompleto ka na't lahat-lahat. May upline ka pa, very supportive sa'yo, bakit ka nag-worry? Bakit ka nag-aalala? Bakit mo iniisip na hindi mo kaya? Di ba? Siya nga, oh, walang kamay, walang paa, nakakapag-speak sa maraming tao. Millions of people, ang dami niya na napag-speakan, nakapagsalita. Ikaw yung downline mo, isa pa lang, naiirita ka na. Di ba? Yung downline mo, 5 pa lang, hindi mo pa nga maparami. Nabibwisit ka na. Hindi mo na maturuan. Tapos sabi mo gusto mo yumaman. Paano kaya yayaman yan? Hello? Believe in yourself. Kaya mo naman talaga, eh. Naniniwala ka bang champion ka? Of course, maniwala ka. Diba? Imagine mo, no? Sa dami-dami, hello, nandiyan ba kayo? Diba, pagkatapos magkasal, anong gagawin? Honeymoon agad? Di ba, reception muna. Pag honeymoon talaga, dyan kayo mabilis. Oh, di ba, nag-ano muna, reception, di ba? Sino po naka-attend na ng wedding? Naka-attend na ng mga kasal? Pagkatapos ng kasal, di ba, hindi naman honeymoon agad? Kakain muna yan, di ba? Reception. Oh, pagkatapos ng reception, handaan, bla bla, di ba, saka sila nag-honeymoon. Ganon yun. Imagine mo, nung wala ka pa, yung nanay at tatay mo, nag-make love sila. Di ba? Alam niyo naman yung science, ha? Science po yan. Meron ba ditong 16 years old? Wala naman siguro, di ba? Ay, wow. Oh. So, yun nga, science, mga kaibigan. Sa lalaki po, hello? Pag ganyan talaga usapan, ang active, ha? Merong 300 to 400 million cells sa sperm cell ng isang lalaki. Imagine mo yun, 400 million ang kalaban mo papunta doon sa egg cell ng nanay natin. Ikaw ang kaharap ko ngayon. Imagine mo, anong tawag sa'yo? Champion ka. Diba? Imagine mo yun, ang dami niyong nakipagbalyahan, nakipag-unahan.
Imagine mo, sobrang dilim doon, hindi ka pa nabubuo that time, di ba? Walang nag-guide sa'yo doon. Pero nandiyan ka, nabuhay ka, kaya champion ka, palapakan mo naman yan. Tapos nagdadrama ka. Nag-e-emote ka, iniwan ka lang ng ex mo, ayaw mo na rin. Hiniwalayan ka lang, ayaw mo na rin. Na-reject ka lang, ayaw mo na rin. Naubusan ka lang ng pera, ayaw mo na rin. Ano ba naman yan? Paniwalaan mong champion. Lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon, it's just part of the process. It's just part of the journey. Kasama yan sa journey mo eh. Ano na lang maikikwento mo dito pag puro magaganda ang naging experience mo, no? Nakaka-inspired kaya yon? Pag tumayo kang ganyan, no? Ako po yumaman po ako kasi wala po akong ginagawa. Diba? Kain tulog lang po. Tapos naglabas po ako ng Ferrari. Kahapon, wala po akong ginawa. Nakaka-inspired kaya? Hindi. Pero ito po, naniniwala ako. Hello? Na yung kwento mo na yan balang araw pag nagsasuccessful ka na, maraming magiging inspirasyon o mai-inspired dyan sa kwento mo. Na kung saan may tao na kung saan nag-iisip na mag-quit, pero dahil sa kwento mo, sa kwento nyo, na-inspired po sila magtuloy, na magtuloy, na magtuloy. Kaya huwag kang mag-quit. Kasi dati lang din naman akong ganon. Nakinig, na-inspired sa mga kwento nila. Na kung saan sa kwento mong yan, marami kang matutulungan, marami magbabagong buhay. Tama, tama. Of course, believe in God, of course. No? Iba-iba man ang tawag natin, pero naniniwala tayo na there's a Creator. Na kung saan may lalang sa lahat. Na kung saan po kayang ibigay lahat ng mga pangangailangan natin. Huwag nating makakalimutan. Tama po ba? No? Pagkatapos natin, bago tayo matulog, magdasal. Pagkagising natin, pagkakain tayo, di ko alam kung nagdadasal pa kayo. So, wag natin makalimutan. Tama po ba? Sa loob ng ilang araw tayo humahataw. Sa loob ng ilang araw tayo nagtatrabaho. Ano ba naman yung isang oras para makapagsamba? Nakuha niyo po ibig sabihin? Nai-gets niyo po? So, iba-iba man yung relihiyon na yan, pero lahat kasi kayang ibigay eh. Mahirap ba yung God mo? Hindi. Mayaman ba? Sobrang yaman ba? Kayang-kayang ibigay yan. As long as siyempre dapat tayo, handa tayo. Ang tanong, handa ka ba? Minsan hindi agad-agad binibigay sa atin yung mga prayers natin kasi hindi naman tayo handa eh. Tama ba? Hindi pa deserve, kumbaga. So kailangan, ihanda mo yung sarili mo. Pag nakikita naman yan, parang napakasipag ng anak ko na to ah. Napakasipag nito kahit nare-reject siya, tuloy-tuloy pa rin siya. Excited pa rin siya lagi. Ginagawa pa rin yung best niya. Pagkakataon na para ibigay ko na yung unang direct niya. Oh, di ba? Pagkakataon na para ibigay ko na yung unang star niya, 1 star na siya. Di ba? Nagto-2 star na siya. Hindi na mainitin yung ulo niya. Ibibigay ko na yung 3 star niya, 30K income na niya. Hanggang sa magtuloy-tuloy na yun. Ang kailangan lang dito, binabago mo yung sarili mo. And siyempre, ask for guidance, of course. Nakuha niyo po? Always. Next, and 3 levels of commitment. Una, pakibasa. That's the 3 level of commitment. I will try, I will do my best, and I will do it whatever it takes. Kung ikaw gagawin mo yung negosyong to, ito lang ba dapat ang commitment mo? Subukan ko lang, mentor. Ha? Ano po? Ito ba? Gawin ko yung best ko. Pag wala talaga nangyari, 1 month lang, 2 months lang, uwi na ako, quit na ako. Anong gagawin? Whatever it takes. Whatever it takes. No, kahit anong mangyari. Parang ganito, tingnan mo yun. Yan. Oh. Alam niyo ba yung palabas na yan? Yes! Sino pong nanonood niyan? Oh, alam na alam agad ang mga nanonood, ha? Alam na alam, ha? Oh, nakita kayo sa CCTV. Oh, dati, di ba? Pero yan po mga kaibigan, di ba si Tom and Jerry? Sino po si Tom? Yung pusa. Di ba? Si Jerry, yung daga. Ha? Pero kung papansinin nyo, di ba sa palabas na yan, lagi yan, sa TV, kahit anong, di ba, naglalabas ng palakol, lalabas ng kanyon, granada, di ba, kung ano-ano na, di ba? Kung ano na ginagawa niya. Pero laging nakakatakbo to. Laging nakakatakas. Bakit kaya laging nakakatakas yung daga? Tingin mo bakit? Mabilis, yes, of course, maraming mabilis dito, pero wala na. Ano pa?
Mag-diskarte, sa sobrang diskarte na wala na rin sila. Ano pa? Ano pa? Magaling, masipag. Ano pa? Ha? Yes, ano yon? Sa likod, ano po yon? Buhay ang nakataya. Hello? Siyempre, pag pabagal-bagal yung daga, patay siya. Hello? Ikaw, ano kaya ang taya mo dito? Family mo ba? Yung buhay ba natin? I mean, whatever it takes. Kumbaga, kailangan kasi yun yung commitment mo eh. Kasi pag yan ang commitment mo, whatever it takes, kahit anong mangyari, gagawin mo naman eh. Ama? O imagine mo, halimbawa, yung pinakamamahal mo, kuhain ko muna. Pag hindi kayo maman ng 6 months, hindi mo na makikita, anong gagawin mo? Di ba grabe yun, sobrang effort mo, sobrang gigil mo. Ganun sana yung trabaho natin, whatever it takes. Kaya naman palang kumita ng malaki in just short period of time, ng 6 months and 1 year. Kaya naman palang magtagumpay. Bakit pa natin pinatatagal? Nagkakatalo kasi yan sa commitment. Kapag ang commitment mo, subukan ko lang, mentor, pag walang nangyari, pag ina-reject ako, ayoko na. Pag nablock ako, ayoko na. Gawin ko yung best ko after 2 months, ayoko na. 6 months na, wala pa rin, ayoko na. 1 year na, mentor, ayoko na. Hello? Imagine mo, tagal mo nga nag-empleyado, 5 years, 10 years ka na nga nag-empleyado, sumuko ka ba? Nagreklamo ka ba? Hindi nga tayo nagreklamo. Ang tagal natin nagtatrabaho before. Nagreklamo ba tayo? No. Di ba? Ngayon, nakikita mo, nayayaman ka, magbabago buhay mo, 1 year pa lang, ayaw mo na. Hello? Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Lakasan mo, magbago ka na. Sa kabila naman, mas lalo ka na. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Andyan pa kayo? Ano yung commitment mo dapat? Whatever it takes. O, palakpak, palakpak. Never entertain discouragement from your loved ones, from negative people, from other companies. Parang ganito yung kwento ng palaka. Ang pangalan ng palaka ay si Mark. Ha? Okay, so mga kaibigan, nandiyan pa kayo? Kaya pa? Oh, sabi niya, no, never entertain discouragement. Ang dami. Yung mga loved ones, kung sino-sino, ang other company, ang dami. Negative people. Yung kwento ng malaka, ang pangalan po si Mark. Ha? Si Mark na palaka, grabe po, andyan po sila sa balon kasama yung pamilya niya. Hindi po sila makalabas kasi malalim nga eh. Di ba? Ang kwento po niyan, araw-araw po tumatalon po dun si Mark. Sinusubukan niyang, alam mo yung parang makalabas. And dumating po yung mga magulang niya, kaibigan niya. Sabi, Mark, wag ka ng talon dyan. Walang mangyayari. Tumanda na nga kami. Diba? Hindi pa rin kami nakakalabas. Si Mark po, talon pa rin po ng talon. Grabe po talaga. Dumating po yung mga bodybuilder na mga palaka, ang lalaki ng katawan. Iho, di ba? Kami nga, lalaki na ng katawan namin eh. Hindi pa kami nakalabas dito kasi mahirap talaga. Dumating na ho yung presidente ng palaka kasi hindi mapigilan yung palaka. Araw-araw talagang tumatalon po. Taon-taon po tumatalon talaga. Hindi po napagod. Hanggang isang araw po, si Mark po nakalabas. Lahat po ng palaka nagpalakpakan. Ayan. Palakpak, palakpak. Yan. Oh. Nagulat siyempre yung mga palaka eh. Di ba? Nagulat ho. Ngayon po, experiment lang pala yun. Ngayon, in experiment, napansin, sabi pala, kaya pala itong si Mark, no, nakalabas dun sa balon na yan. Kasi po, ano yung legs niya talaga namang lumakas. No? Talaga tumaas yung reflexes niya. Kaya po nakalabas. And may isa pa sila napansin. Nung dinisect nila, inoperahan yung palaka. Tinignan nila, bakit yung palakang to kakaiba, siya lang tumatalon. Ang lupit ho, nalaman nila yung palaka, bingi. Bingi ho yung palaka. Kaya pala akala nung palakang si Mark, sige lang Mark, laban lang. Diba? Go lang ng go. Akala nila, chinicheer nila si Mark. Yung pala, bingi. Anong lesson?
Tumalon lang, ano? Magbingi-bingihan ka lang dun sa mga taong hindi naman makakatulong sa'yo. Di ba? Magbingi-bingihan lang. Diba? Huwag mong pakinggan. Kung buti sana kung sila magbibigay ng bigas sa'yo araw-araw eh. Pag nagkaroon ba ng sakit yung kapatid mo, sila ba magpapagamot? Hindi naman eh. Sila ba kukuha ng pangarap mo? Hindi rin naman. Oh, bakit ka makikinig doon sa kanila? Eh hindi naman nila alam yung ginagawa mo. Hello? As long as you're doing your part, as long as nakukonek ka sa mentor mo, nakikinig ka sa mentor mo, kayang-kaya magtagumpay. Tama ba? Ang gagawin mo lang, bingi-bingihan ka lang. 'Di ba? Ano muna, isantabi mo muna sila, o dyan lang muna kayo ha. Babalikan ko na kayo pag mayaman na ako. Kasi yung galit na yan, yung inis na yan, alam mo ba? Pag binigyan mo ng 100,000 yung nanay mo, alam mo yung nakabundle? Nay, para sa'yo, regalo ko. Alam mo, yung inis yun, mawawala eh. Tama ba? Pag yung nanay mo na sobrang inis sa'yo, galit na galit sa'yo, bigyan mo lang ng 100,000, 50,000. Pag hindi mo naubos yan ngayon hindi ka na makaulit. Oh, di ba? Alam mo, tawag na sa'yo, mahal na mahal kita anak. Anak na tawag sa'yo dati. Dati, psst! Ganoon lang tawag sa'yo, psst! Ngayon, anak na, pinakamamahal pa. Di ba? Kasi bakit? May naibibigay ka na eh. Tama ba? Oh, kaya yung magulang natin, magulang talaga. Joke lang. Joke lang. Andiyan pa ba kayo? Oh, palakpakan yung mga magulang natin, siyempre. Hindi dahil sa kanila wala tayo dito. Pero yun naman talaga, subukan mo. Kumita ka ng 5,000, 10,000, bigay mo sa kanya. Pang grocery nyo, di ba? Oh, masaya na yun. Kaya ang goal natin dito dapat talaga mag-income tayo, no? Whatever it takes. And so of course, be excited. Because you have bright future sa Tao Elevate. Tama? Tingnan mo yung bata, di ba? Oh, smile na smile siya, gigil na gigil, oh. Okay lang bang ngitian mo yung katabi mo? Yan. Yung kahit, itong ganitong ngiti, yung labas ipin. Yan, oh. Huwag hihingahan, ha? Huwag hihingahan. Oh. Hello? Be excited. Kasi yaman ka eh. Tama ba? Oh. Kapag ba kukunin mo yung first car mo, dapat ba malungkot ka? Di ba excited ka? Aakyat ka sa stage kasi award ng Millionaires Club. Di ba dapat excited ka? Napakaganda ng future mo dito eh. Yayaman ka nga eh. Kapag matamlay ka, alam mo, hello? Alam mo marami ako nakakikilala, nakakausap ko. Magagaling naman sila. Actually magagaling, ang galing mag-present. Pero dahil yung excitement level nila wala sa kanila, hindi talaga nagjo-join. Hello? Paano pagkaharap pa lang, kamusta ka? Alam mo yun, napakamalumanay. Yung napakalungkot, di ba? Yung taong kausap mo, pagod na yan. Tapos ikaw, mas mukha ka pang pagod. Paano sasali? Kahit alam mo yung ginagawa mo, kahit alam mo yung gagawin mo, pero dahil yung excitement, yung energy, wala eh. Imagine mo, hindi ka makuha na ng energy. Pero alam mo, pansinin mo yung iba, kahit di naman sila ganun kagwapuhan, kagandahan, pero grabe talaga yung energy nila, sumasali. Hello? Nagkakatalo dun sa tinatawag na yung appeal ba natin sa kausap. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Ang gusto lang naman din ng kausap natin yung masaya sila eh. Di ba? Yung napapatawa sila. Di ba? Dadaigin talaga eh, yung mga may sense of humor. Yung may mga sense of humor na nakausap, kuha talaga, promise. Kahit hindi galing, sobrang galing ha, kahit di sobrang galing, basta napapasaya lang nila yung kausap nila, na ipapasa lang nila yung energy na excited sila, sumasali, magugulat ka, hot spy pa. Marami kayong kakilalang ganyan? Baka katabi mo yun, di ba? Oh, next. Pero syempre, wag lang yung power-poweran lang. Oh, kasi nakaka-burnout nga naman talaga. Okay? Wag yung puro lang tayo ingay, puro tayo palakpak. Sabi nga, ang latang walang laman, yun yung maingay. Oh, di ba? Kaya importante na, dapat wag power-poweran. Yung excitement level nagmumula sa loob, sa isip natin, nai-imagine na natin yung success. Tapos na siya. Okay, tatrabahuhin na lang natin, gagawin na lang natin. Nakuha? And next, of course, focus on your deepest why. No? Because you cannot serve two masters at the same time.
Bawal. Hindi pwede. 'Di ba? Mamamangka ka ng sabay sa dalawang ilog, pwede ba yun? Hindi pwede. Hindi rin pwedeng mag-asawa ka ng dalawa. Okay lang ba sa inyo yun, girls? Mag-asawa ng dalawa? Ha? Bawal. Sabi nung iba, basta ako rin, dalawa din dapat asawa ko. Di ba? Hindi pwede, dapat isa-isa lang. Kaya nauubusan yung iba eh. Ha? Joke lang. Joke lang. Magtira. Hello? Hindi pwede, negosyo mo, tao elevate ka, di ba? Tapos gusto mo, kung ano pang idadagdag mo na kung ano-ano. Hindi mo nga mapukusan yung isa eh. Magdadagdag ka pa ng iba. So kung nasa tao elevate ka na, ginagawa mo na yung negosyo, magtanong ka na lang sa mentor mo. Kasi magiging successful naman talaga eh. Kapag okay na, talaga namang process na talagang successful ka na dito, pwede ka na magdagdag ng iba, siguro pwede. Pero kung yung ngayon nagsisimula ka, pinagsabay-sabay mo, may tosino, may longganisa, may hotdog, may panty, may bra, pati may tawel, ang gulo na siguro ng Facebook timeline mo. Saan ba kami bibili? Ano ba yung bibili namin, Mars? Di ba? Saan ba kami sasali? Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya kailangan, kung tao elevate lang talaga. Okay? Nakuha. O, palakpak. And of course, be smart. Write your goals. Sino po dito may mga vision board sila? Vision board. Meron na kayong vision board? Make sure meron na kayo. Dream board meron na kayo? Bakit po natin nilalagay o kinugupit? Bakit merong vision board? Para lagi tayo nare-remind. Hello? Andiyan pa kayo? Para nare-remind ka kung ano ba talagang gusto mo. Minsan nangangarap ka, Lord, sana bigyan mo naman ako ng pang-service kahit ano na lang. O ayan, kahit ano na lang. Ang hirap kasing i-imagine, ano ba talagang gusto ng anak kong to? Ano ba yung gusto mo? Lord, yung 4 wheels, kahit ano. Tingnan mo naman yan, no? O, BMW, dalawa lang gulong. Dalawa lang. O, Lord, yung medyo mahaba naman sana, yung medyo, ayan, pamasada. Biyaheng Rosario to, para may bunga. O, yun yung malaki. Yan. Diba? Bus na tuloy. Pag hindi talaga, alam mo yun, specific, kung anong gusto mo, baka ganito mangyari. Di ba? Pero kung alam mo kung ano yung kulay, ano yung brand, manual ba yan, no? Automatic ba yan, pag alam mo yung kulay, madaling maibigay. Nakuha mo? Baka mamaya kasi yung pangarap mo, may punta sa iba. Lord, single pa ako, gusto ko naman ng bahay. Ayan. Bahay kubo. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Oh, Lord, yung mataas naman, yung medyo malaki. Ayan, tingnan mo. Wag ka, pero maganda pa rin yan. Okay pa rin yan. Pero, siyempre, pag masyadong malakas yung bagyo, alanganin. Diba? Lord, yung pang-single lang. Ayan, tingnan mo, pang-single. Diyan ka na matulog, diyan ka na maligo, lahat-lahat. Kasi nga, hindi specific. Kung wala pa kayong dream board ngayon, vision board ngayon, please lang, gumawa na po kayo. Pwede kayong mag-collage, kuha ka lang sa Google ng mga picture na gusto mo, i-collage mo lang, gawin mo sa wallpaper ng cellphone mo, ilagay mo doon, di ba? Para lagi kang nare-remind, ano ba talaga ang gusto mo? Kasi pag lagi mo nakikita yung pangarap mo, yan yung gasolina natin para magtuloy sa pangarap. Pero pag wala kang nakikita kung saan ka patungo, wala eh. Yung kumbaga nag-aakay ka na pareho kayong bulag. Ang hirap nun. Nakukuha mo ibig sabihin? Nagigets nyo? Pero kung ang goal mo, ganito, tingnan mo. Di ba? Napapawaw ka na. Di ba? Yung mga mentors natin, nagsimula lang din naman sa vision board yung ganyan nila eh. Tama, mali? Nagets nyo po? Pero ngayon, imagine mo, nandyan sa baba, meron. Di ba? Naka-Bugatti. Sino kaya ang unang-unang magkakaroon ng Lamborghini dito? Di ba? Alam niyo po mga kaibigan, it's only matter of time. Huwag ka lang mag-quit. Lahat po na nandito magkakaroon naman ng sasakyan eh. Tama ba? Ang tanong, naniniwala ka ba? Ang importante dito, yung masabi mong sayo.
Hindi natin pinag-uusapan dito yung presyo na kailangan mahal agad, kailangan brand new agad. Hindi po. Ang point ko dito yung talagang masabi mo lang na sa'yo muna panimula. Marami naman po mga kahit second hand ang gaganda eh. Fresh pa eh. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, fresh pa ba? Fresh pa yan, ha? Fresh pa yan. Nakuha niyo po? Bahay. Tingnan mo naman yung bahay na ganyan, no? Oh. Lahat ng kaibigan mong negative, dyan mo muna ilulublob. Hindi, joke lang. Oh, di ba? Diyan kayo magbabanding ng family mo. Diyan kayo mag-reunion. Yan yung rest house mo, ganyang kaganda. Kailangan meron kayong vision board. Yung tipong bago ka matulog, titigan mo munang maigi. Diba? Imaginein mo nang maigi. One day magkakaroon din ako niyan. One day itadrive ko din yan. Diba? May experience ko din yan. Ang kailangan lang dyan is yung consistency, yung discipline, no, na meron tayo. May pangarap ka nga, sabi, kung wala kang aksyon, baliwaladan. Correct? Naintindihan? And of course, last but not the least, importante po ito, yung skills. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Prospect list. Follow up. Online, follow up, and closing. Guys, etong basic na to, kanina ang topic na pinag-usapan natin, more on attitude yun. Napakahaba ng topic na yun. Pero kung hindi mo i-apply, no, useless din talaga lahat. Baliwala din. At ito lang po yung araw-araw mong gagawin. Araw-araw na susundan. Kasi pag ginawa mo to, mga kapatid, yung resulta, makikita mo naman, makikita mo din naman eh. Hindi man agad-agad, hindi man instant, ang importante, pag ginawa mo yung best mo, masasabi mong worth it, balang araw ng pagod, balang araw yung sipag, lahat ng mga taong hindi naniniwala sa'yo, darating ang time, tatanungin nila paano mo ba talaga ginagawa yan. Huwag ka lang mag-give up. Always connect to your mentors. Follow your mentors, makinig. Huwag matigas ang ulo. Kaya yan. Kung part-time mo ginagawa yung business ngayon, kung nakikinig ka sa akin, kaya mo rin makapag-for good sa Pinas. Huwag ka lang gi-give up. Sino ba dito yung mga dating part-time lang din naman? Taas kamay, di ba? Oh, ngayon full-time na sila, marami. Mga dating OFW, meron ba? Oh, ang dami, palakpakan naman natin, di ba? Oh, mga dati nakikinig lang naman sila sa live. Nakikinig lang yan sa Zoom. Pero because of this kind of opportunity, nagawa po nila. At magtulong-tulong po tayo. Tama? And last but not the least, mga kaibigan pala, before I end, gusto ko lang pong iwan sa atin tong sa mga favorite verse ko din. Sabi dyan, seek first the kingdom of God and all the things will be added to you. Sabi sa Matthew 6:33. Kumbaga mga kaibigan, unahin. No? Unahin, huwag kalimutan. Di ba? Kasi po lahat, sabi dyan, all the things. Hindi po sinabing few. Hindi po sinabing little. Ang sabi po dyan, lahat ng pangarap mo, ibibigay naman eh. Basta wag mo lang makalimot. Tama po ba? Sa negosyo natin ilagay, hindi lang pangarap mo ang ibibigay, kundi pangarap ng mga business partners mo na nagtitiwala sa'yo, mga leaders natin, kung nasan man sila ngayon, lahat po yan sila magtatagumpay sa buhay. Basta po tayo magtulong-tulong at maniwala sa ating Creator. Yun lang, maraming salamat po sa inyong lahat.